Praise the Lord. Yabis po sa ating beloved co-preacher, Brother John Arley. Praise the Lord, mga minamahal. Bago tayo dadako sa ating pinakalambagi natin manalagwain, tayo muna magsama-sama manalangin para sa ating pinakamamala Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, makapangyarihan sa langit, malapay noon. O Diyos, salamat sa mga oras na ito, malapay noon. Na kami ulit, malapay noon narito, nagkatipon-tipon, magsalusas yung banang salita, malapay noon. Salamat o Diyos sa patuloy pag-iingat sa bawat isa amin. Papunta sa dakong ito upang sama-sama kami sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, malapay noon. Sa anong panalangin ng binagalang mala Pastor, o Diyos, sa dami daw Diyos, unang sa lahat, malapatawarin mo kami. Saan man kami nasumpungan, malapay noon, nagawa namin pagkakamali na hindi kaaya-aya. Sa iyong banal harapan, malapay patawarin mo. Ang bawat isa sa amin, o Diyos, kahabagan mo pa rin, malapay noon. Ang bawat isa sa amin, kahit hindi man kami karapat-dapat sa pagpagamit sa iyong banal harapan, malapay noon. Amin dalangin sa iyo, Diyos, sa mga oras na ito habang kami malapay magpatuloy sa pagpangaral, Ebanghelyo ng kaligtasan, malapay noon. Tawagin maging pagpapala ito, malapay noon sa lahat ng tagapakinig, malapay paunawa mo sa kanila, malapay noon. Sa aming mga tagapakinig, malapay noon. Livecast viewers, malapay na ikaw magpala sa kanila, malapay noon. Maintindihan nila ang iyong banal na salita, malapay noon na galing sa iyong mga ngaral sa mga oras na ito, O Diyos. Kumilos ka, malapay noon. Palagi kang kumilos sa aming kilagitnaan, malapay noon. Sa ganang amin, malapay wala kami magagawa, ngunit aming pagkatiwala sa iyong lahat, malapay alam namin, Diyos, na magkapangyarihan ikaw ang Diyos. Malapay noon, wala imposible sa iyo at sa mga oras na ito, sama-sama namin pinapalayas ang lahat ng hadlang at gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus, demons and doves, by the power of darkness. In the mighty name of Jesus, be healed. In the mighty name of Jesus, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Magsibalik po tayo maminmal sa ating mga upuan. Palakpakan natin ang ating pinakamamala Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa mga oras na ito, mga minamahal, bago ang lahat, atin muna ipaabot ang pinakamataas ng mga pagpupuri, pagpasalamat, pagsamba, pagluhati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamalapis po lamang. At tubuling pagalang po sa ating mga magulang sa mala Panginoon, beloved Honorable Pastor Willis Sad Almeida, at sa ginintong turo at aral natin ginagalang Assistant Pastor Linas Almeida, sa lahat ng mga beloved children-in-laws, sa lahat ng mga katuwang sa gawain natin pinakamamala Panginoon, beloved preachers, beloved co-workers, beloved choirs, beloved instrumentalists, sa lahat mga minamahal na nanonood ngayon, sa ating mga livecast viewers, mga kapatiran sa nandun sa ibang bansa, mga minamahal, sa ating mga kapatiran sa dakong ito, sa Buanga Outstation, isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga minamahal, at lalong-lalo na sa ating pinakamamala Panginoon. Ating palapakan na malakas ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Mga oras na ito, mga minamahal, patuloy tayo, mga minamahal, sa ating banal na gawain, mga minamahal, itong pagpakinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Ito po'y mga minamahal, yung Ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal, Word of God, ito po'y pagkain ng ating mga kaluluwa. Kaya mga minamahal, saglit lamang po minamahal ang salita ng ating pinakamamala Panginoon. Praise the Lord. Sa mga oras ito, mga minamahal, kahit tayo inaantok, mga minamahal, everybody shout, praise the Lord. Alam ko mga minamahal yung iba mga pagod sa trabaho, pero mga minamahal ko sa mga oras na ito ating pagsisikapan palagi, mga minamahal na sa panambahan, ay mga minamahal ko mga kapatid, palagi nating madama ang banal na presensya ng ating pinakamamala Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya tayo pinagpala, mga minamahal, kahit sa mga oras na ito, yung iba busy, patuloy pa rin mga minamahal nagdalo sa gawain ng ating pinakamamala Panginoon. Kaya walang dahilan upang hindi natin sambahin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, praise the Lord. Kaya sa mga oras na ito, mga minamahal, sabi po mga minamahal, sa ating topic ngayon, sa mensahe natin sa umagang ito, Liberty in Christ, mga minamahal. Kalayaan kay Kristo, mga minamahal kong mga kapatid. Alam naman natin, mga minamahal, noon, galing tayo, mga minamahal, nakulong tayo sa pagiging makakasalanan. Ngunit, mga minamahal, nung masumpungan natin ang gawaing ito, binibigyan tayo, mga minamahal, na tuong propita ng Diyos. Binigyan tayo ng mga pastor, mga minamahal, na magturo sa katotohanan. Mga minamahal, tayo na ipinalayan ng ating dakilang Diyos. Amen? Kaya maminamahal kong mga kapatid, ating basahin maminamahal ang unang verse sa Galatians 5 verse 1. Praise the Lord, pakibasa po. Amen. From the book of Galatians chapter 5 verse 1. Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ has made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Amen. Dito po sa aklat ng mga taga-Galacia, Kabanata 5, talata po ay 1, sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Amen. Amen, praise the Lord. Gabi siya po sa pagbabasa ng salita natin, pinakamamala. Everybody shout, praise the Lord. Mamaya sinasabi dito, mga minamahal, stand fast therefore in liberty. Mga minamahal kong mga kapatid, wherewith Christ has made us free. Mga minamahal ang sinasabi, sa kalayaan ay pinapalaya na tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo,
mga minamahal, and be not entangled again with the yoke of bondage. Mga minamahal kong mga kapatid, ang sinasabi ng Biblia, at huwag na kayong magpasakop muli sa pamatok ng pagkaalipin. Alam naman natin, mga minamahal, noon, nagiging alipin tayo ng pagiging makakasalanan. Amen? Mga minamahal, galing tayo sa iba't ibang mga uri ng mga bisyo. Mga minamahal, yung mga masasamang ugali natin noon. Mga minamahal kong mga kapatid, yung iba dito, mga minamahal, mga drug killers. Mga minamahal, ngunit nasumpungan natin ang gawaing ito, mga minamahal. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, stand fast, therefore, the liberty wherewith Christ has made us free. Mga minamahal, pinapalaya na tayo ni Kristo. Sa kalayaan tayo na pinapalaya ni Kristo, mga minamahal. Kaya kailangan, mga minamahal, ang sinasabi ito, magsitibay kayo. Kailangan, mga minamahal, we need to be strong. Mga minamahal, kailangan magpapalakas tayo palagi, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamala Panginoon. Lalo na, mga minamahal, sa mga oras na ito, yung overnight prayer, mga minamahal. Minsan yung iba pagod, mga minamahal kong kapatid, pero kailangan natin ito, mga minamahal, dahil ito ang turo ng ating mga magulang sa mala Panginoon. Na kailangan, mga minamahal kong mga kapatid, na magpuya tayo upang palagi tayo, mga minamahal, makakalaban, mga minamahal, dahil yung ating mga kalaban na ukol sa masamang espiritu, mga minamahal kong mga kapatid, ay napakatuso. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ngunit, mga minamahal kong mga kapatid, kung palagi kang nagsamba sa mala Panginoon, palagi kang dumadalo sa gawain ng ating pinakamamalaking, mga minamahal, walang dahilan. Mga minamahal, hindi sila makakasumpo sa iyo. Amen? Bakit? Nasa atin ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Kaya sinasabi, mga minamahal, huwag na kayong magpasakop muli sa pamatok ng pagkaalipin. Mga minamahal, dati tayong alipin ng masamang sanlibutan ito, mga minamahal. Dati tayo, mga minamahal, alam na natin ang katotohanan. Ngunit binago tayo ng Diyos, mga minamahal, sinasabi ng Biblia, huwag na kayong magpasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Amen? Alam na natin ang katotohanan, mga minamahal. Alam na natin paano sambahin ang Diyos. Alam na natin paano purihin ang ating dakilang Diyos. Alam na natin, mga minamahal, kung ano ang masama at kung ano ang mali. Amen? Kaya, mga minamahal, yung sinasabi ng Biblia, mga minamahal, and be not entangled again with the yoke of bondage. Huwag na kayo magpasakop muli, mga minamahal, sa pamatok ng pagkaalipin. Alam natin, mga minamahal kong magkapatid, no? Everybody shout, praise the Lord. Alam natin, mga minamahal, na tayo'y binago na ng Diyos. Kaya walang dahilan, mga minamahal, napakapalad natin, mga minamahal, na sa daming tao, billions people of the world, mga minamahal, maraming tao sa libutan ito, pero isa ka sa pinili ng ating pinakamamala Panginoon, napakapalad natin, mga minamahal. Sino ba naman tayo upang piliin natin dakilang Diyos? Amen? Kaya mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, tayo napakapalad, sabi ng Ephesians 1:4, mga minamahal. Ang sinasabi doon, ayon sa pagkapili na sa atin, mga minamahal kong mga kapatid, na tayo hinirang, na pinili ng ating dakilang Diyos, hindi pa itinatag ang sanlibutan, tayo na pinili ng malapangin upang magiging banal at kaaya-aya sa kanyang banal harapan. Amen? Sino ba tayo upang piliin ng ating dakilang Diyos? Everybody shout, praise the Lord. Kaya, mga minamahal, tayo napakapalad, na pinili tayo ng ating pinakamamala Panginoon. Nagaling tayo, mga minamahal, sa iba't ibang uri ng mga bisyo. Maminamahal, sa libutan ito, nagiging alipin tayo, maminamahal. Ngunit tayo pinipili ng ating pinakamamalaking, subalit lahat ng yun ay kalooban ng Diyos. Amen? Bakit sinasabi kong kalooban, maminamahal? Para malaman ng lahat ng mga tao sa libutan ito, maminamahal, kung gaano kabait ang ating dakilang Diyos. Amen? Sinasabing kalooban ang lahat ng yun. Nagiging basaguliro ka man noon, nagiging lasinggiro ka man noon, nagiging drug addict ka man noon, naging hard killers ka man noon, maminamahal. Yan ay hindi mo yan makakalimutan dahil yan ang patutuo natin, mga minamahal. Amen? Yan ang ating ipatutuo sa lahat ng mga tao na hindi pa nalalaman kung gaano kabait, gaano kapangyarihan at kabuti ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, kung gaano kabait ang Diyos na kayang magpagaling ng mga karamdaman, mga minamahal, kayang makapagbabago ng buhay. Kaya, mga minamahal, sino bang hindi magsamba sa mala Panginoon? Amen? Walang dahilan upang hindi tayo magsamba sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord. At ipagpatuloy, mga minamahal. Philippians chapter 2, verse 12. Amen. From the book of Philippians chapter 2, verse 12, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Amen. Dito po sa aklat ng mga taga-Filipos, kabanataya 2, talata po ay 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen. Amen.
Palakpakan naman ang Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Malinaw na sabi ng Biblia, mga minamahal. Sinasabi dito, wherefore, my beloved. Ang sinasabi mo, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed. Mga minamahal, sinasabi dito. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, mga minamahal, ang sinasabi dito, not as in my presence only. Sinasabi ng malapang not as in my presence only. Sinasabi mga minamahal na hindi lamang sa harapan ko. Amen? Sinasabi ito, but now much more in my absence. Mga minamahal kong mga kapatid, in my absence, work out your own salvation with fear. Kundi bagkus ngayong wala ako, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Palakpakan ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin mga minamahal, hindi lamang tayo dito sa bahay-sambahan magsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Mga minamahal, kasi realidad natin mga Kristiyano, hindi ko sinasabing kayo, amen? Ang ibang mga Kristiyano, mga minamahal, realidad. Everybody shout, praise the Lord. Realidad, pag nandito sa bahay-sambahan, pag may kabanalan, mga minamahal, yung ibang mga Kristiyano nakikita ko, mga minamahal, na wala sa gawain ito, pag nandyan sa bahay-sambahan, mga minamahal, ang tataas ng mga palda. Amen? Mga minamahal, ang tataas, nagiging kabanalan, palaging nagsamba sa Diyos, palaging nagpupuri, ngunit pag nasa labas, mga minamahal, wala ng kabanalan nila. Amen? Ang sinasabi dito sa Biblia, mga minamahal, ang sinasabi dito, as ye have always obeyed, not as in my presence only. Mga minamahal, ang iyong laging pagsunod ay hindi lamang sa harapan ko. Ang sinasabi ng malapang, but now much more in my absence. Mga minamahal kong mga kapatid, sinasabi ng Diyos, ngunit kung siya wala, mga minamahal, kailangan pa nating sundin. Mga minamahal, sinasabi ng Biblia, work out your own salvation, mga minamahal kong mga kapatid, with fear and trembling. Palakpakan ng malapang Panginoon. Ipagtrabaho no ang iyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Kaya mga minamahal, hindi lamang dito kasabay-sambahan, dasig ka magpuri sa malapang Panginoon, aktibo ka magkanta dahil marami. Amen. Maminamal, hindi ka dito lang sabay sambahan, maminamal, palaging sumasayaw sa Diyos. Hindi ka lang dito sabay sambahan, palagi umiyak sa malapang Panginoon. Kahit maminamal, noong sabi ng malapang Panginoon, not as in my presence only, but much in my absence. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sinasabi ng Biblia, maminamal, ngunit nasa labas tayo, kahit saan tayo yung magpunta, maminamal, kailangan may kabanalan tayo palagi. Amen. Hindi lang dito sa bahay-sambahan yung pagsunod sa malapang Panginoon. Kahit saan tayo, mga minamahal, dala-dala na natin yon dahil nalaman na natin ang katotohanan. Kasi sinasabi ng malang pastor sa kanyang preaching, mga minamahal, paano mo matatakasan ang dagat-dagatang apoy na impyerno kung nalaman mo na ang katotohanan? Amen? Alam mo na ang katotohanan, ngunit hindi mo binigyang pansin, hindi mo binigyang diin, mga minamahal, ikaw pa ay tumalikod. Everybody shout, praise the Lord. Paano mo matatakasan ang dagat-dagatang apoy na impyerno? Amen? Kaya, mga minamahal, upang gusto natin, mga minamahal, yung pangako ng Diyos. Alam naman natin, maminamahal tayong lahat, pag nagsamba sa malapang Panginoon, gusto ng langit. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, alam natin nga gusto tayo ng langit. Kaya maminamahal, pagsisikapan natin ang ating kaligtasan. Sinasabi dito, work out your own salvation with fear and trembling. Maminamahal, sinasabi na, maminamahal, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Work out your own salvation. Ibig sabihin, di ta magsalig sa atong tapad, di ta magsalig sa atong ka-churchmate, para maluwas ta. Amen? Mga minamahal, yung paglilingkod sa malapang Panginoon, iba sa pagskwela. Amen? Yung pag-aaral, mga minamahal, pag tumingin ka sa kasama mo, sa kaklase mo, mga minamahal, posible na makakuha ka ng kopya. Amen? Makakuha ka ng answer. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, pwede ka makapasa pag titingin ka, mga minamahal, sa iyong kaklase, pag nag-aaral ka. Amen? Ngunit, mga minamahal, iba ang pag-aral at paglilingkod sa malapang Panginoon. Dito sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, pag titingin ka sa iyong kapwa-tao, sa iyong ka-churchmate, mga minamahal, logi ka. Amen? Bakit ko sinasabing logi, mga minamahal? Kasi pag tinitingnan mo yan, matitisod ka. Amen? Lalo na pag tinitingnan mo, mga minamahal, yung mga ngaral. Yung mga ngaral, mga minamahal, hindi perfecto. Amen? Pare-parehas lang tayo, mga minamahal, sa banal na harapan at sa mata ng Diyos. Pare-parehas lang tayo, walang ubos at walang taas. Amen? Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya, mga minamahal, ang sinasabi dito, work out your own salvation with fear and trembling. Mga minamahal, ipagtrabaho mo yung sariling kaligtasan na may takot at panginginig.
Kaya maminamahal ko mga kapatid, at ipagtrabaho palagi ang kaligtasan natin. Hindi maminamahal, hindi katulad ng pag-aral at paglilingkod sa mala Panginoon, na pag nag-aral ka, pwede kang makapasa pag ikaw ay tumingin sa iyong kaklase. Ngunit dito sa baysambahan, maminamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamala Panginoon, hindi mo pwedeng tingnan yung mga ka-churchmate mo, hindi mo pwedeng tingnan, maminamahal, yung mga ngaral, hindi mo pwedeng tingnan, maminamahal, maminamahal, ang ating sarili ay ating ipokus sa mala Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So hindi lang dito sa baysambahan, no? Amen. Hindi lang tayo dito sa baysambahan. Susunod, maminamahal kung anong kalooban ng Diyos. Kahit saan tayo magpunta, kailangan nating sundin kung ano ang kalugod-lugod sa panalharapan ng ating pinakamamala Panginoon. Kasi minsan, maminamahal ko mga kapatid, maminamahal, realidad yan sa ibang mga Kristiyano. Dito lang sa baysambahan, maminamahal. Palaging nagsamba, palaging nagpupuri. Pag sa labas, maminamahal, tamad. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Mamaya kasi sinasabi ng Biblia na palagi tayong magpupuyat, palagi tayong magpupuri, itinuturo mo minamahal upang hindi tayo magapi ng ating kalaban. Kasi sinasabi nga ng 1 Peter 5 verse 8, mga minamahal, ang sinasabi doon, magmalinahon ka mo sa inyong panghuna-huna, ug managtukaw ka mo, kay inyong kaaway, nga sa magliyon, nagngulog-ngulob, nakitag matukob. Amen? Sa magliyon, mga minamahal, nagngulog-ngulob, ibig sabihin, ang bangis. Amen? Na parang leon na umuungal. Amen? Na naghanap ng kaniyang masisila. Kaya mga minamahal, may overnight prayer tayo. May pagpupuyat. Kailangan natin to, lalo na mga minamahal sa ginagamit dito sa banal na ubasan ng mala Panginoon. Kahit nga mga minamahal, kung mga kapatid, patuloy natin pagsisikapan dahil para lang lamang po sa atin. Amen? Maminamahal, hindi nagtuturo yung mga ngaral na para lang sa amin. Amen? Maminamahal, tinuturo ang katotohanan para tayo, maminamahal, ay mapunta doon sa langit na pangako ng mala Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yang maminamahal, malinaw na sabi ng Biblia, no? Amen? Nasundin natin palagi ang ating dakilang Diyos, hindi lamang dito sa baysambahan. Kundi sundin natin palagi ang mala Panginoon. Kahit saan tayo magpunta man, nasa trabaho man tayo, nag-aaral man tayo, maminamahal kung mga kapatid, kahit saan tayo, napasada man tayo, maminamahal, kung anong meron sa atin dito sa baysambahan, dalhin natin ito sa labas. Everybody shout, praise the Lord. Upang makita ng lahat ng tao, maminamahal kung mga kapatid, ating ipahayag sa kanila kung gaano kabuhay at kabuti ng ating Diyos na pinaglilingkuran sa gawaing ito. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya ating pagpatuloy, mga minamahal, sa Ezekiel 18, versikulo 20. Amen. Dito po sa aklat ng Ezekiel, kabanata ay Ezekiel chapter 18 verse 20. The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. Amen. Dito po sa aklat ng Ezekiel, kabanata 18, talata po ay 20. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ng ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay isa sa kanya, at ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. Amen. Amen. Palapakan ng mala Panginoon. Ang kaluluwa na nagkasala ay mamamatay. Amen. The soul that sinneth, it shall dead. Minamahal ko mga kapatid. The soul that sinneth, it shall die. Minamahal, kaya yun. Minsan, may mga karamdaman na dumarating sa atin. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kasi minamahal, narito tayo sa sanlibutan ito. Tayo'y makakasalanan. Amen. Kahit naglingkod na tayo sa Diyos, hindi natin sasabihin hindi na tayo magkakasala. Amen. Tao lang tayo, maminamahal. Makasalanang pinanganak ng sanlibutan ito. Kaya maminamahal, kahit sabihin, maminamahal, na naging Kristiyano na tayo, hindi natin sabihin na hindi na tayo magkakasala. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Dahil maminamahal, realidad yan, maminamahal sa tao. Tayo maminamahal, pinanganak ng sanlibutan ito sa pagiging magkakasalanan. Ngunit maminamahal, ang pagsisikapan lamang natin, alam naman natin ang katotohanan, maminamahal, pagsisikapan natin na hindi na tayo magkasala. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ngunit maminamahal, tao lang tayo. Hindi natin mapapangakuan ang ating sarili na hindi na ako magkasala sa mala Panginoon. Maminamahal, maraming dahilan para magkasala tayo sa Diyos. Ngunit maminamahal, ating pagsisikapan palagi. Everybody shout, praise the Lord. Kasi nasabi dito, maminamahal, ang anak ay hindi nagdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran na matuwid ay sa kanya, at ang kasamaan ng masasama ay sa kanya. Palapakan ng mala Panginoon. Maminamahal, back up verse natin, mga minamahal. Ano sinabi sa Romans 6 verse 23, mga minamahal? Ang sinasabi doon, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sapagkat, mga minamahal, sinasabi, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan
ay kamatayan. Datapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Palapakan naman lang Panginoon. Ibig sabihin, may mga karamdaman tayo mga minamahal na darating sa atin. Minsan, papaluin tayo. Amen. Yan mga minamahal, ganyan ang pagmamahal ng isang magulang sa kanyang totoong anak. Everybody say, "Praise the Lord." Alam naman natin, mga magulang dito, ako mga minamahal, isang anak din ako. Alam ko mga minamahal, pag nagkamali ako noon, mga minamahal ko mga kapatid, palagi. Alam niyo ba mga minamahal, yung sanga ng bayabas? Napakasakit noon mga minamahal, yun ang palaging pinapalo ng aking bilabid papa sa akin. Kasi mga minamahal, dating masama yung ugali, mga minamahal, nalulong sa masamang bisyo, palagi nagbabarkada, mga minamahal, pasaway na bata, mga minamahal. Yan yung palaging pinapalo sa akin, aking bilabid papa. Akala ko noon, mga minamahal, yung pagpalo sa akin, mga minamahal, yung didisiplinahin tayo ng ating mga magulang, akala ko noon ay masasama. Yun pala, mga minamahal, ay ikabubuti para sa atin. Everybody shout, "Praise the Lord." Ganyan, so ganyan, mga minamahal. Kayong mga magulang, pag nagkakamali ang inyong mga anak, alam ko naman, disiplinahin nyo. Amen. Everybody shout, "Praise the Lord." Pwede, mga minamahal, paluin ang paluin ang silhig. Pwede yan, mga minamahal. Disiplina yan. Yan ang totoong pagmamahal ng isang magulang sa kanyang mga anak. Amen. Kaya minsan, may karamdaman tayo. Mabibigyan tayo ng karamdaman ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil, mga minamahal, tayo'y nagkakasala sa Diyos. Amen. Mga minamahal, yan ang totoong pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Kasi, mga minamahal, sinasabi dito, "For the wages of sin is death." Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero mahal pa tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Mga minamahal, mahal tayo ng ating dakilang Diyos. Kaya tayo nagkakasala, mga minamahal, binibigyan pa rin tayo ng magkakataon upang magsisi. Dahil hindi ibig ng Diyos na tayo mapahamak, mapunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Mga minamahal, ibig ng Diyos na tayo magsisisi at tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Everybody shout, "Praise the Lord." Kaya napakapalad natin, mga minamahal, na sa panahon na tayo magkakasala, tayo pa rin, mga minamahal, ay binibigyan ng palo ng ating pinakamamahal na Panginoon. May karamdaman tayo, mga minamahal. Yan, mga minamahal, yan ang tanda na tunay na nagmamahal ang Diyos sa atin. Kapag may karamdaman ka, huwag kang magtaka, mga minamahal. Amen? May karamdaman kang darating sa iyo. Mga minamahal ko, mga kapatid, huwag kang magtaka. Magsisi ka sa mahal na Panginoon. Everybody shout, "Praise the Lord." Yan, mga minamahal, palagi mong sisihin ang sarili mo. Mga minamahal, palagi kang magsisi sa ating pinakamamahal. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Dahil, mga minamahal, ang Diyos ay totoong nagmamahal sa iyo. Kasi, mga minamahal, ang sinabi dito, "For the wages of sin is death." Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, mga minamahal, hindi pa tayo pinapatay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi pa kinuha ng Diyos ang ating mga hiniram na buhay. Kaya kailangan pa natin, mga minamahal, magsisi sa ating dakilang Diyos. Everybody shout, "Praise the Lord." Napakapalad nga natin, mga minamahal, hindi pa tayo kinuha ng malapang sa panahon na tayo nanghihina. Amen? Mga minamahal, binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng ating pinakamamalapin upang makapagsisi. Kasi, mga minamahal, napakahirap naman. Mga minamahal, sa mga oras na ito, mga minamahal, sa panahon ngayon, yung ating kalaban sa sanlibutan ito, yung mga ukol na kasamaan, masamang espiritu, palagi sila, mga minamahal, naningkamot. Palagi silang gumawa ng paraan para mas marami silang magsama-sama doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Amen? Kaya palagi tayong mag-iingat, mga minamahal. At ang mga tao naman, ng ating pinakamamahal na Panginoon, palagi, mga minamahal, nangangaral na ebanghelyo ng kaligtasan upang lahat tayo, mga minamahal, ay mapunta sa katotohanan at magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen? Pero yung Satanas, palagi din siya gumagawa ng paraan, nag-harvest siya ng mga tao na, mga minamahal, yung mga nanghihina, mga minamahal, yung mga tao hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon, palaging harvest ng kalaban. Amen? Kasi gusto nila, mga minamahal, magdami sila doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Amen? Pero yung mga tao ng Diyos, sa panahong ito, patuloy nangangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Patuloy ipinangaral ang katotohanan upang ang lahat ng tao ay mapunta sa katotohanan. At sabi ng mahal na Panginoon, hindi ibig ng mahal na Panginoon, tayong lahat ay mapahamak, kundi gusto niya magsisisi at tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya, mga minamahal, patuloy pinapangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan sa mga tao ng Diyos. Kaya kailangan natin mag-iingat. Baka sa panahon na tayo nanghihina, baka may namahal doon aatake ang kalaban. Everybody shout, "Praise the Lord." Kaya kailangan mo yan, palagi natin pagsisikapan. Dahil yung pananampalataya natin sa ating pinakamamalapin, palaging malakas, palaging malaki, palaging 100%, mga minamahal. Hindi tayo ubos sa 75% ang pananampalataya sa mahal na Panginoon. Amen? Kasi alam naman natin, mga minamahal, pag yung pananampalataya natin sa Diyos, ubos na ng 75%, alam natin, mga minamahal, pag nasa eskwela ka, nasa klase ka, bagsak na yung ubos sa 75. Amen? Everybody shout, "Praise the Lord." Ibig sabihin, pag dito ka sa paglingkod sa mahal na Panginoon, pag ubos sa 75 yung pananampalataya mo, mga minamahal ko, mga kapatid, ibig sabihin delikado na ang buhay mo.
Everybody shout, praise the Lord. Kaya palagi natin palakasin yung pananampalataya natin sa Diyos. Palagi tayong magpuri sa mahal na Panginoon. Itinuturo, mga minamahal, na palagi tayong magsamba, magpuri sa mahal na Panginoon. Dahil ito yung kalakasan natin. Palagi natin manalangin sa mahal na Panginoon. Dahil, mga minamahal, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi mababa, mga minamahal, upang hindi makaabot sa atin. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Bawat hingin natin sa Diyos. Ang sinabi John 14:14, mga minamahal, verse na hindi ko makakalimutan, mga minamahal, if you shall ask anything in my name, I will do it. Amen. Ay tanuhingin mo sa pangalan na ating pinakamamalapin, palagi niya ibibigay. Amen. Tawagon mo ang Diyos. May minamahal, Jeremiah chapter 33 verse 3. Ang sinasabi doon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y mapapakita sa iyo ng mga bagay na mahirap na hindi mo nangalaman. Palapakan ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, pag ikaw ay tumawag sa mahal na Panginoon, sasagutin ka ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, mga minamahal, kahit tayo maraming pagkukulang sa mahal na Panginoon, kahit tayo maraming mga kasalanan, mga minamahal, na nagawa. As sinasabi nga, mga minamahal, sa banal na kasulatan, mga minamahal, kung mga for the wages of sin is death. Mga minamahal, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mga minamahal, napakapalad pa rin natin na hindi pa tayo kinuha ng malapay sa oras na tayo magkakasala. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, tayo pa rin ay binibigyan pagkakataon ng ating pinakamamalapain upang magsisi sa ating mga pagkakamali. Kasi hindi ibig ng Diyos na tayo ay mapahamak dahil ganyan tayo kamahal ng ating pinakamamalapain. Palapakan natin ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. At ipagpatuloy, mga minamahal. Kailangan tayong mahayag sa harapan ni Kristo, mga minamahal. Kailangan natin gawin kung anong tama dito sa libutan ito. Kailangan mahayag tayo, mga minamahal, sa darating na panahon ng paghukom. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ating papatuloy, mga minamahal, sa Ecclesiastes 12:13-14. Chapter 12, verse 13 to verse 14. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. For God shall bring every work into judgment with every secret things, whether it be good or whether it be evil. Amen. Dito po sa Aklat Ecclesiastes, kabanata ay 12, mga talata ay 13 hanggang 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen. Amen. Palapakan ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Let us hear for the conclusion, mga minamahal, of the whole matter. Ito ang wakas ng mga bagay, mga minamahal kong mga kapatid. Ito ang wakas, lahat ay narinig. Sinasabi dito, mga minamahal, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Mga minamahal, matakot ka sa mahal na Panginoon. Ito ang wakas narinig na natin, mga minamahal. Sinasabi, with every secret thing, mga minamahal, whether be good or whether be it evil. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Sabi dito, mga minamahal, lahat ay narinig na ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Palapakan ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, ikaw ay matakot sa Diyos. Sinasabi dito, ito ang wakas narinig na natin ang lahat. Lahat na pinapangaral na maglingkod ka sa mahal na Panginoon. Lahat pinapangaral ng mga mangangaral, mga minamahal. Palagi kang magpupuri. Lahat ay narinig na, mga minamahal. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig na ikaw ay matakot sa Diyos. Amen? Realidad ng tao. Minsan, hindi matakot sa mahal na Panginoon, matakot sa tao. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, yung katakutan mo ang mahal na Panginoon lamang. Hindi tayo dapat matakot sa kahit sinong tao, maminamahal. Dahil hindi sila makalaglag sa ating kaluluwa doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Amen? Ano sinasabi ng Matthew 10:28? Huwag mong katakutan ang taong papatay sa iyo. Sa iyong katawan na hindi makalaglag sa iyo doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ang katakutan mo, maminamahal, siya lang. Ang Panginoong Diyos na kayang maglaglag sa iyo sa dagat-dagatang apoy ng impyerno at sa iyong kaluluwa. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya mga minamahal ko, mga kapatid, sinasabi dito, katakutan mo ang mahal na Panginoon, sundin mo ang lahat ng kanyang mga utos, mga minamahal. Palagi mo sundin kung anong kalooban ng Diyos, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Sundin natin palagi kung ano ang kalugod-lugod para sa banal harapan ng mahal na Panginoon. Ano mang utos ng Diyos, mga minamahal. Inuutos ng Diyos na palagi kang magsamba. Inuutos ng Diyos palagi kang magpuri. Inuutos sa malapay na palagi may kabanalan. Mga minamahal, ating sundin palagi. Palagi kang magsamba. Mga minamahal kung mga kapatid, dahil ito, mga minamahal, itong bahay sambahan, ito ang comfort zone natin mga Kristiyano. Amen.
Galing kasi yung mga bahay. Galing tayo sa ating mga bahay, mga minamahal. Kung may mga problema, mga minamahal, alam natin, kahit mga mahirap na mga problema, mga minamahal, huwag mong dalhin dito sa baysambahan. Amen? Iwanan mo ang iyong mga problema doon sa iyong bahay. Mga minamahal, magsamba ka sa Diyos. Mga minamahal, kung mga kapatid, i-focus mo yung sarili sa malapanginoon. Taos puso ka, magpuri sa Diyos. Mga minamahal, madamhin mo palagi ang banal na presensya ng malapanginoon. Kasi pag nadama mo ang banal na presensya ng Diyos, mga minamahal, yung mga problema mo, mapapalitan ng kagalakan. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Palagi mo sundin ang malapanginoon. Kasi mga minamahal, kahit kailan man mo minamahal, pag sinunod natin ang kalooban ng Diyos, kahit kailan hindi tayo pababayaan ng malapanginoon. Tunay tayong pinagpala ng Diyos sa ating pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamalapanginoon. Tunay tayong pinagpala, mga minamahal. Kaya naging ganito na tayo ngayon. Amen? Marunong na tayo magbigay. Sa gawain ng malapanginoon, marunong na tayo magsamba. Mga minamahal, marunong na tayo magpuri. Marunong na tayo manalangin. Marunong na tayo mag-ayuno. Kaya patuloy tayong pinagpala ng malapanginoon. Amen? Yung iba, mga minamahal, napakapalad nga natin kasi yung iba. Hindi pa sila, mga minamahal, tinatawag ng malapanginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, pag hindi pa sila tinawag na ating dakilang Diyos, mga minamahal, kung hindi sila naniniwala sa ebanghelyo ng kaligtasan na ating pinapangaral, mga minamahal, ibig sabihin, hindi sila para dito. Amen? Hindi sila para langit. Kasi mga minamahal, yung hindi nakikinig sa salita ng malapanginoon, sabi ng Jeremiah 11 verse 3, tinunglo ka itong mga tao nga wala na minaw sa pulong ni inintugon. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, sila ay tinunglo. Mga minamahal ko mga kapatid, dili sila para dire. Kita mga pinili ng malapanginoon na magiging banal at kaaya-aya sa harapan ng malapanginoon. Mga minamahal, tayo ang para dito. Amen? Tayo ang para langit. Everybody shout, praise the Lord. Ligtas naman tayo, mga minamahal. Hindi pinapalaya na tayo ng malapanginoon. Tayo lahat dito, hindi tayo nagsamba dahil iligtas pa tayo ng malapanginoon. Amen? Tayo lahat ay ligtas na. Ang kailangan lamang natin, mga minamahal, ay magpapatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Hindi tayo nagsamba dahil ililigtas pa tayo ng malapanginoon. Tayo na nagsamba dahil niligtas na tayo sa kapahamakan. Niligtas na tayo, mga minamahal, ang ating mga buhay na binago na ng malapanginoon. Niligtas na sa mga masamang bisyo. Mga minamahal ko mga kapatid, kaya tayo na iligtas na. Ang kailangan lang natin, magpapatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Paano natin mararating, mga minamahal? Ang pangako ng Diyos. Sabi ng 1 John 2 verse 25, ang pangako ng malapanginoon, ang buhay na walang hanggan. Amen? Paano natin yun mararating? Kung sa kunting mga pagsubok, kunting katitisuran sa iglesyang ito, tayo na tumalikod sa malapanginoon. Amen? Hindi tinitingnan na malapanginoon yung mga anak niyang tumalikod. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Yung tinitingnan ng Diyos, yung kaniyang mga anak na palaban, yung kaniyang anak na kahit may mga pagsubok, mga problema, mami naman, yan ang tinitingnan ng Diyos na palagi lumalaban, mami naman sa paglilingkod sa ating pinakamamala-Panginoon. Amen? Sayang yung paghihirap mo. Dumalo ka, overnight service. Dumalo ka, Sunday service. Dumalo ka, midweek service. Pero tumalikod ka. Mami naman, sayang yun. Amen? Kahit mami naman, ulan-ulan pa, ulan na ulan, dumalo ka dito sa baysambahan. Kahit mami naman, madulas yung daan, dumalo ka pa rin. Mami naman, kahit may baha, dumalo ka pa rin. Mami naman, pag tumalikod ka, sayang ang lahat ng yun. Amen? Kasi hindi tinitingnan ng Diyos yun. Ang tinitingnan ng malapanginoon, kanyang mga anak na taos pusong naglilingkod na nagpapatuloy kahit may mga problema. Everybody shout, praise the Lord. Kaya mga minamahal, niligtas na tayo ng Diyos. Ang kailangan lamang natin, mga minamahal kong mga kapatid, na patuloy. Amen? Sabi dito mga minamahal sa 14, sapagkat nadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kupling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Palapakan ng malapanginoon. Dadalhin ng Diyos ang bawat isa sa atin sa kahatulan, mga minamahal. Ano man ginagawa natin dito, tayo gumawa ng mabuti, alam natin langit ating papuntahan. Amen? Pag gumawa tayo ng mabuti, langit ang ating pupuntahan. Kasi yung tao, mga minamahal, dalawa lang ang pagpipilian. Kapag gumagawa ka ng masama sa libutan ito, doon ka sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Pero kapag gumawa ka ng mabuti, gumawa ka sa kalugod-lugod sa ating pinakamamalam, gumawa ka kung anong utos ng Diyos, sinunod mo kung anong kalooban ng malapanginoon, langit ang pupuntahan mo. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya may natin pagpatuloy, 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad. Amen.
Praise the Lord. Dito po sa ikalawang mga taga-Korinto, Kabanata 5, talata po ay 10. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginagawa sa pamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sabi mo na sapagkat tayong lahat ay kailangang mahayag sa hukuman ni Kristo. Amen. Kailangan mahayag tayo mamaya upang tumanggap ang bawat isa. Mga minamahal kong mga kapatid, bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Ibig sabihin, pagharap tayo sa katulan, mga minamahal, harap na tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal kong mga kapatid, bibigyan tayo ng kahatulan. Amen? Kung anong ginawa natin, mga minamahal, sinasabi dito sa banal na kasulatan, tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan. Anong ginagawa ng ating katawan dito, mga minamahal? Yan ang matatanggap natin doon sa langit. Amen? Mga minamahal, kung gumawa ka na mabuti, sinunod mo kalooban ng Diyos, mga minamahal, alam natin na langit ang ating papuntahan. Ngunit kung ikaw ay tumalikod, gumawa ka ulit ng masama na alam mo na ang katotohanan, mga minamahal, sabi ng mga pastor, hindi mo matatakasan ang dagat-dagatang apoy ng impyerno. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Naalala ko tuloy, mga minamahal, yung isang kwento, mga minamahal, sa isang taong malakas ang pananampalataya sa Panginoon. Ngunit, hindi niya ginawa kung ano ang mabuti. Malakas ang pananampalataya niya, malaki ang pananampalataya niya sa Panginoon. Ngunit hindi niya ginawa kung ano ang kalugod-lugod para sa banal na parapan ng Panginoon. Amen? Mga minamahal, ating basahin sa last verse natin. James 2 verse 17. Pakihanda na po mga instrumentalists. Amen. From the book of James chapter 2 verse 17. Even so faith, if it hath not worked, is dead, being alone. Amen. Last verse, dito po sa Aklat ng Santiago, Kabanata 2, talata po ay 17. Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Amen. Palapakan naman ang Panginoon. Naalala ko tuloy, mga minamahal, yung isang kwento na isang tao na malakas ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Ngunit hindi niya, mga minamahal, wala niya giubanan o buhat. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Sinasabi mo, James 2:17. 17 po yan, hindi po 7. James 2 verse 17. Ang sinasabi dyan, mga minamahal kong mga kapatid, na faith without work is dead. Amen? Mga minamahal, patay ang pananampalataya kung hindi mo sinabayan ng gawa. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, naalala ko ang tungkol sa isang tao na matigas ang ulo. Malakas ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Ngunit, mga minamahal, may nakapagsabi sa kanya, mga minamahal kong mga kapatid, hindi niya ginawa. Hindi siya nakinig sa advice, hindi siya nakinig sa counsel, mga minamahal. May isang tao na malaki ang pananampalataya sa Panginoon, ngunit hindi niya sinamahan ng gawa. Sabihin na lang natin, mga minamahal, na sa lugar na yon, delikado. Amen? Delikado ang lugar na yon, mga minamahal. Doon siya, napakadelikado. Pag lumakas ang ulan, may darating na dilubyo. O, mga minamahal, marami ibig sabihin ng dilubyo, o malakas na baha. At tutubo ang tubig. Mga minamahal ko mga kapatid, doon sa lugar na yon ay napakadelikado, mga minamahal. Lumakas ang ulan, may darating na dilubyo, malakas na baha, at tutubo ang tubig, kaya walang masyadong mga bahay na nakatayo doon. At may isang tao na gusto niya magtayo, mga minamahal, ng bahay sa lugar na iyon. Ngunit, mga minamahal, sa laki ng pananampalataya niya sa Panginoon, may nakapagsabi sa kanya na isang tao na hindi gusto, mga minamahal, dahil yung Panginoon palaging gagawa ng paraan upang hindi tayo mapunta sa kapahamakan. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Pag tayo, mga minamahal, gagawa, yung malakas ang pananampalataya sa Panginoon, kahit saan tayo magpunta, mga minamahal, palaging may gumagabay sa atin. Amen? Mga minamahal, sa panahon na yon, yung isang tao na gusto niyang magtayo ng bahay sa delikadong lugar na yon, na pag may mga dilubyo na darating, mga minamahal, pag lumakas yung ulan, may lalaki ang tubig. Mga minamahal ko mga kapatid, maglunop, sa Bisaya pa, maglunop sa lugar na yon, mga minamahal. May malakas na baha na darating. Ngunit may isang tao na nakapagsabi sa kanya, Beloved, huwag ka magtayo ng bahay dyan
Kasi delikado. Pag lumakas ang ulan, maraming mga kababalagan nangyari dito. Biglang tutubo ang tubig at biglang lalakas ang baha sa lugar na ito. Kaya napakadelikado. Mga minamahal, o sa Bisaya pa maglunop. Kaya huwag ka magtayo dyan. Sinabi niya, mga minamahal, huwag ka mag-alala, bilabid, dahil malaki ang pananampalataya ko sa Panginoon. Amen? Hindi niya alam, mga minamahal, na ang sinasabi ng Proverbs 15 verse 22, without counsel purposes are disappointed. Amen? Mga minamahal, ibig sabihin, ang sinasabi ng mga minamahal sa Proverbs 15 verse 22, dawata ang mga tambag, ug mulampos ka gayod, apan mapakyas ka kung isalikoy mo kini. Amen? Mga minamahal, tanggapin mo ang lahat ng mga advice, mga minamahal, upang ikaw ay magtatagumpay. Amen? Pero pag hindi mo binigyan din yung mga nag-advise sa iyo, mga minamahal kong mga kapatid, ay mapapahama ka. Amen? Mga minamahal, pakyas ka. Hindi ka magtatagumpay sa mga plano mo. Everybody shout praise the Lord. Kaya yun, mga minamahal, ang nangyari sa isang tao na malakas ang pananampalataya sa Panginoon. Sinasabi niya, Brad, huwag kang mag-alala, Brad. Palagi kong kasama ang Panginoon. Palagi kong malakas ang pananampalataya ko sa Diyos. Sabi niya, mga minamahal. Sinabi, mga minamahal, dahil ang Panginoon palaging gagawa ng paraan sa mga tao na malakas ang pananampalataya. Amen? At sa panahon na yun, mga minamahal, direct pagka-istorya. Sa panahon na yun, hindi siya, mga minamahal, hindi siya nakinig sa counsel ng isang tao, mga minamahal, nagsabi sa kanya delikado dahil malakas ang pananampalataya niya sa Panginoon. Sa panahon na yun, direct to the point, mga minamahal, nakatayo na siya ng bahay. Okay na. Dahil sa mga oras na yun, nag-init. Palaging umiinit. Pero siya sabi, pag umulan, may mga dilubyo na darating. Lalakas ang baha, ug maglunob sa lugar na yun. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, dumating ang panahon na lumakas ang ulan. Mga minamahal, palagi, mga minamahal na ginahinay na sagsaka sa taas. Umakyat na siya sa kanyang bubong dahil mga minamahal yung kanyang bahay na napuno ng tubig. Napuno na ng tubig. Mga minamahal, umakyat siya sa bubong ng kanyang bahay. At sa mga oras na yun, mga minamahal, dahil ang Panginoon palagi nagpapadala sa malakas na pananampalataya ng Panginoon. Pag kita mga minamahal musalig sa Ginoo, palaging nagpapadala ang Panginoon ng instrumento upang tayo iligtas. Everybody shout praise the Lord. Kaya sa mga panahon na yun, habang nandun siya mga minamahal sa bubong ng kanyang bahay, mga minamahal kong mga kapatid, ang taong yun, dahil ang Diyos ay mabuti at mabait, mga minamahal, pinadalhan siya ng isang barko. Pinadalhan siya doon. Bilabid, sumakay ka na dito. Dahil napakadelikado na ang lugar na yan. Mapuno na ng tubig at ikaw ay malunod dyan. Ano ang sinabi niya, mga minamahal? Yan ulit sinasabi niya. Huwag kang mag-alala, bilabid. Malakas ang pananampalataya ko sa Panginoon. Iligtas ako ng Diyos. Mga minamahal, hindi niya alam, yung barko na yon ay pinadala ng Panginoon upang siya iligtas dahil malakas ang pananampalataya niya sa Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Mga minamahal, sige bilabid, huwag kang mag-alala dahil malakas ang pananampalataya ko sa Diyos. Mga minamahal, dumating ang punto. Dumating ang panahon na, mga minamahal, kunti na lang talaga, mga minamahal, yung kanyang kinatayuan. Dahil, mga minamahal, lumalakas na ang baha. Mga minamahal, dako ang lunob sa tubig. Mga minamahal, biglang lumaki ang tubig. Na halos, mga minamahal, hapit na doon siya malunod. Mga minamahal, tinanggihan niya yung unang nag-advise sa kanya na huwag magtayo ng bahay doon. Pangalawa, tinanggihan niya yung barko na pinadala ng Panginoon. May pangatlo pa, mga minamahal, dahil mabait ang Diyos. Everybody shout praise the Lord. May pangatlong pinadala ang Panginoon dahil mabait ang Diyos sa kaniyang mga lingkod na malakas ang pananampalataya sa Panginoon. Pinadalahan siya, mga minamahal, ng isang helicopter. Imagine niyo, mga minamahal, umuulan pero may helicopter na dumarating doon. Mga minamahal, may tura-tura na dumating. Gatagan siya pisi sa ubos. Binigyan siya ng pisi. Sabi niya, bilabid, umakyat ka na dito. Humawak ka sa pisi. Para ikaw ay maligtas dahil napakadelikado sa lugar na yan. Ano yung sinabi niya ulit? Sige lang, bilabid, okay lang ako. Malakas ang pananampalataya ko sa Panginoon. Yan, palagi niya sinasabi, mga minamahal, na palaging malakas ang pananampalataya sa Panginoon. Sinasabi niya, huwag kang mag-alala, bilabid, ililigtas ako ng Diyos ko dahil makapangyarihan ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Malaki ang pananampalataya ko sa Kanya. Mga minamahal, kahit marami niyang pinadala ang Panginoon, dumating ang panahon na siya'y nalunod. Nalumos siya. Mga minamahal, nalunod siya doon sa tubig at direct to the point, mga minamahal, namatay siya. Amen? Pagkapatay niya, mga minamahal, humarap na siya sa hukuman ng ating pinakamamala Panginoon.
Kinausap siya. Uy, bakit narito ka? Hindi mo ba panahon ngayon na? Sabi niya, mahal na Panginoon, namatay ako. O bakit? Wala ba nakapagligtas sa'yo? Wala bang mga instrumento? Wala bang nakapag-advise sa'yo? Sinabi niya mga minamahal. Una, may nag-advise daw sa kanya na huwag magtayo ng bahay doon kasi delikado. O sinabi ng mahal na Panginoon, o ano susunod? Wala bang tumulong sa'yo doon? Pangalawa daw mga minamahal. Sabi niya, mahal na Panginoon, pangalawa, may barko na dumating upang ako iligtas. Pero malakas ang pananampalataya ko sa'yo. Malaki ang pananampalataya ko sa'yo, mahal na Panginoon. Kaya hindi ako nagpapatulong sa kanila. Sinabi ng mahal na Panginoon, o tapos, hindi ka nagpatulong. Pag sunod, wala na talaga ibang tumulong sa'yo. Sinabi niya, mahal na Panginoon, sa susunod, may isang tura-tura na dumating doon na iligtas ako. Gitagaan siya agpisi, mga minamahal, para paakyaton siya doon sa tura-tura, mga minamahal. Sinasabi niya, hindi ako sumakay, mahal na Panginoon, dahil malaki ang pananampalataya ko sa'yo. Amen? Mga minamahal, direct to the point, sinabi na mahal na Panginoon sa kanya, yung mga instrumento na yun, yung unang pinadala ko doon, na nag-advise sa'yo na huwag ka magtayo ng bahay, instrumento ko yun. Dahil mahal kita, malakas ang pananampalataya mo sa akin, nagbigay ako ng instrumento para hindi ka mapahamak. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, kasi yung mahal na Panginoon, pag yung taong malakas ang pananampalataya, malaki ang pananampalataya sa Diyos, hindi tayo pababayaan ng mahal na Panginoon. Amen? Mga minamahal, sinabi ng mahal na Panginoon sa kanya, at yung pangalawang instrumento na binibigay ko sa'yo, yung barko, ako ang nagpadala nun upang maligtas ka kasi hindi mo pa panahon para mamatay. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ngunit ano sinabi mo? Malaki ang pananampalataya mo. At yung ikatlong pinadala ko sa iyo, yung helicopter, ako ang nagpadala nun. Kasi hindi ko ibig mapahamak ka. Gusto ko pa mailigtas ka kasi hindi mo pa panahon. Pero tinanggihan mo lahat yun. Amen. Ang mahal na Panginoon nagpadala nun. Sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, ako ang nagpadala nun, pero tinanggihan mo lahat. Hindi mo pa sana panahon ngayon. Ngunit malaki ang pananampalataya mo, hindi mo sinabayan ng gawa. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya sa panahon na yun, mga minamahal, tinapon siya ng malapang sa dagat-dagatang apoy na imperno. Amen? Palapakan ng mahal na Panginoon. Tinapon siya sa dagat-dagatang apoy na imperno sa mga oras na yun, mga minamahal. Bakit? Bakit siya napunta doon? Na malakas ang pananampalataya niya sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi niya sinabayan ng gawa. Everybody shout, praise the Lord. Maraming nag-advise sa kanya, maraming nag-counsel sa kanya na huwag doon, mga minamahal, itatayo yung una. Nag-counsel sa kanya, huwag magtayo ng bahay doon dahil, mga minamahal, napakadelikado. Pangalawa, binibigyan siya ng instrumento na malapay na barko upang siya maligtas. Pangatlo, mga minamahal, helicopter upang siya maligtas at hindi mapahamak. Ngunit, mga minamahal, patigbabaw niya ang pride, mga minamahal, na malakas ang pananampalataya na sa mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, ang sinasabi dito sa verse, mga minamahal, James 2:17, faith without work is dead. Amen. Mga minamahal, ang pananampalataya mo sa malapit, pag hindi mo sinabayan ng gawa, ay patay. Amen. Kaya mga minamahal, yung pananampalataya ni sa Diyos, mga minamahal, kahit ang lakas ng pananampalataya na sa malapit, hindi niya ginawa. May mga instrumento na pinadala sa kanya, mga minamahal, hindi siya sumunod. Dahil mga minamahal, malakas ang pananampalataya sa malapit, mga minamahal, patay ang kanyang pananampalataya. Palapakan ng malapit. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kapag narito tayo, mga minamahal, magsamba sa Diyos, upang hindi tayo matulad sa taong yun, mga minamahal, na na-imperno siya, dahil hindi pa sana niya panahon, mga minamahal, upang mamatay. Ngunit, mga minamahal, hindi niya sinunod kung anong kalooban ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Palagi siya, mga minamahal, nanampalataya sa Diyos. Ngunit, hindi niya ginawa, mga minamahal, kung ano ang kalugod-lugod para sa banal na harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya kung anong mga advice, mga minamahal, tayo naglingkod na sa mahal na Panginoon. Anong mga advice ng ikakatanda sa atin, mga minamahal? Bata man yan, mga minamahal, umatanda, mga minamahal, nag-advise sa'yo, mga minamahal, pakinggan mo. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Dahil hindi ibig ang malapay nung tayo mapahamak, mga minamahal. Ibig ng Diyos na tayo magsisi. Mga minamahal, gusto ng malapay noon na mapunta tayo doon sa langit at magmamana ng buhay na walang hanggan. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sa mga oras ito, mga minamahal, tayo po'y mag-awit sa ating pinakamalapay. Hallelujah. Hindi natin ibig mapahamak, mga minamahal. Atin pong pagsisikapan na palagi tayong sumusunod kung ano ang kalooban ng Diyos. Everybody shout, praise